Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to another of the Vlogcasters pre-recorded vlogs. We recorded it last night para makapag early morning jogging tayo ngayon. So, this morning, I'm gonna bring you update dito sa ICC kung saan meron naman panibagong gimmick si Duterte. At humingi yung lawyer niya, si Nicholas Kaufman, ng indefinite postponement. Yung kumbaga, wag na muna ituloy, wag na, forever. Indefinite Indefinite. Forever, ha? Is postponed na yung September 23 hearing. Ha? At dahil hindi daw fit o unfit si Duterte. Ha? Para umattend ng trial, although hindi naman kailangan physically umattend siya, pwede naman ang lawyer niya. Pero ang nakikita natin dito, alam nyo, nakikita natin dito, panic time ito sa kanila dahil kay Royina Garma. Kumbaga, nakikita nila na matatamaan talaga sila sa testimony ni former PCSO head at saka EJK operator at along with Bongo, along with si Leonardo ng Napolcom at also getting orders from Duterte. So alam nila may tama talaga sila kay Garma. Kaya eto, umatras na. Wag na natin ituloy forever, indefinite. Buti na lang, well, wise and fair yung mga justices ng Supreme Court. Sabi nila, sige, i-postpone natin at reset natin ng another period. So, hindi na matutuloy ang September 23 pre-trial. Pero sabi nila, sige, i-examine namin si Duterte at tingnan namin kung fit siya. Pero ipe-play natin mamaya yung interview kay ICC accredited lawyer Nicholas Conti or ICC assistant lawyer Nicholas Conti. Christina Conti. Pagod na ako. Kanina pa tayo nagba-vlog. So umaga. So according to Christina Conti, hindi naman talaga siya kailangan pumunta roon Kaya nga andyan yung 150 million a month lawyer niya na si Nicholas Kaufman. Pero ito drama na lang. Ito wala talaga kasi tama yung sinabi ni former Congressman Nery Colmenares na legal counsel din ng mga ibang biktima. Wala talaga silang ebidensya maipresenta. Ebidensya documentary man or tao. Nadagdagan pa. Ang dami na nga. Gabundok na ngang ebidensya ng prosecution, nadadagdagan pa ng isang Royina Garma, di patay na. Andyan na nga si Garma sa Malaysia at nakikipag-meeting. Siguro kinukuha na yung testimony o affidavit ng mga ICC lawyers dyan sa Malaysia. Buti naman yan, sa Malaysia nila ginawa kasi kung dito gagawin, malalaman na naman yan mga spy nila Sara, sasabihin na naman meron na naman ginagawang arrangement sila President Bongbong Marcos or tinutulungan na naman yung ICC. Buti kaya dyan sa Malaysia, at least dyan wala kayong problema dyan. So, kaya itong pre-trial chamber gumawa ng decision na sige, bigyan namin kayo ng postponement of the pre-trial hearing pero hindi pwede yung indefinite. Indefinite, ibig sabihin forever, wala ng hearing. Parang pinatay na rin nila ang kaso. Yun lang, forever rin nakakulong si Duterte hanggang mamamatay na. So sabi ng korte, sige, pagbigyan namin kayo at nandyan naman yan sa Article 67 of the Rome Statute na sige, bigyan kayo ng right para to be examined and to request for deferment ng pre-trial.
Sabi pa ng ICC kahapon o the other day, September 8, the majority of the chamber considered that a limited postponement, limited, kumbaga hindi ito forever, limited postponement of the hearing on the confirmation of charges was warranted to allow sufficient time to adjudicate the request and related matters. So pagstadihan nila at i-check nila si Duterte, tingnan nila na kung physically or mentally fit ba. Problema nga nito, baka later on i-claim naman nila unfit kasi naloloko na si Duterte. Insanity, ha? Claim of insanity naman siguro ang gagawin nila. Hindi pwede i-trial si Duterte dahil loko-loko na si Duterte dahil nami-miss niya yung 13 ba o 16 na girlfriends niya. Sabi pa ng ICC, a limited postponement of the hearing on the confirmation of charges is warranted to allow sufficient time to adjudicate the adjournment request. So as a result, the date originally set by the chamber must be vacated and the confirmation of charges hearing is postponed until further notice pursuant to Rule 121. So, i-evaluate muna na nila ito. Siguro gagawa rin sila ng mga doktor dyan ng check kay Duterte, titingnan, ha? Baka lang ito hindi na maka-perform, hindi na maka-flag ceremony hindi na makabayang maghilyo sa umaga si Duterte. Kaya sabi nanghihina na, paano naman siya magbayang maghilyo? Paggising siya, mag-isa siya. Nahirapan na si puro Mariang, nabuboro na siya kay Mariang Palad. Hindi pa, bawal pa ata dyan yung mga pampatulong. yung mga Pornhub. Bawal yan, of course. Bigyan na lang yan ng meron pa ba ngayon mga Playboy magazine? Wala na ata. O sige, pakinggan natin yung views dito ni Attorney Conti, let's play this video. Assumption at yung sinasabi nga nila confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte. At makakausap natin via Zoom ang ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National. Thank you pala DCMM. Uy, DCMM pala itong video clip. Ay, baka ma-copyright tayo. Mahirap na, minsan stricto itong DCMM. I-play na lang natin ito sa audio na lang. Saan ba yun? Audio na lang, mahirap na. Stricto pala ito. Akala ko ANC. DCMM pala. Mahirap na. Sige, dito na lang. Okay, tuloy. Assumption at yung sinasabi nga nila confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte. At makakausap natin via Zoom ang ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Radio 630, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Conti, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga, Danny. Thank you very much, ma'am, sa oras na ibinigay ninyo. So, for now, di ba, wala pa naman specific date doon ng postponement, pero ang lumilitaw at lumulutang na dahilan, he is not fit. Parang may medical condition na hinaharap at hindi masisiguro itong September 23, attorney? Opo, yan yung parang sinasabi nila na Yes. Dahilan kung bakit. Sa totoo lang, ang request nila kung bakit dapat indefinite ang postponement ng trial na ito or ma-cancel altogether dahil sa ICC hindi pwedeng mag-try ng abogado na absent. Ganun Kaya ba? kung absent-minded o kaya kung absent in spirit, hindi rin dapat magtuloy. Kaya ito yung parang ina-argue nila na hindi kayang sundan ni Duterte ang proceedings at hindi niya meaningfully kayang mag-participate. Siyempre, tingnan muna natin kung anong sasabihin nito mga eksperto kung ipapatingin nga ba siya kasi hindi malinaw kung which part
Or No. anong bahagi ng katawan niya ang unfit for trial? Or Yun ano na ba nga eh. ito Oo. na sinasabi niyang bakit hindi siya okay? Hindi ba malinaw? Pero yeah, para yeah. sa amin, Yes. parang drama lang. Ganon? Oo, pero ibig sabihin, kasi may narinig akong argumento, pwede naman daw mag-represent yung lawyer na hindi naman siya kailangan physically that he should be there. Pwede naman daw. Correct. Tama. So, pwede nyo ba i-argue yun? Opo, in fact, nasa Rule 124 ng Rules of Procedure and Evidence ng ICC na pwede mong i-waive ang appearance sa confirmation of charges. Tama. Kasi ang mangyayari lang naman sa confirmation of charges, mag-arguments na dapat buksan ang trial. Mauna si prosecutor, sunod si victims, at sasagot si defense. Hindi naman siya mismo ang hinihiling na sumagot, na hindi ako dapat kasuhan or hindi dapat ito ang kaso dahil legal ang arguments na ito. Legal team niya ang inaasahan. Hindi pa kasi ito yung pagbabasa ng sakdal. Oo. Ginagawa pa lang yung sakdal. Yeah. Kaya may waiver na pwede siyang i-execute. Ang problema lang, kasi if in the long term he is unfit for trial, hindi niya kayang sundan ang trial o kaya salagin kung merong negative sa kanya, pwede naman talagang maging basihan yon para hindi magtuloy at all. Naku. Kasi nga, Naku. bawal ang absent o absent-minded o absent in spirit and so forth. So pag may gano'n na may mental issue, nako, malaki palang problema, no? Lalo na sa prosecution. Kasi malaki ang malaki yung Doon sa mental illness, kung hindi na matuloy ang trial, problema rin niya. Ibig sabihin, indefinite rin. Kung hindi matuloy ang trial, indefinite rin siya pwede pakawalan. Ha? Unless bibigyan siya ng interim release, hindi rin siya pwede pakawalan. So, ibig sabihin, mamamatay pa rin siya. So, kumbaga, talo pa rin siya. Kung magpa-postpone siya indefinitely. Yung walang period. Sige, tuloy-tuloy. Abot ng 2 years, 3 years, 4 years. Walang trial. Hanggang mamamatay siya dyan. Kung abot ng 20, 30 years 80 years old na siya. Kung abot ng 30 years walang trial, all the time andyan siya. Hindi naman pwede, dahil hindi natuloy ang trial, pakawalan na siya. Hindi. Talo rin siya. Talo rin. So laking problema talaga ni Duterte. Pero nakikita ko ito, panic mode ito dahil doon sa testimony ni Norina Garma. Ayaw nila siguro na mapakinggan ng mundo, ng publiko. Kasi baka ila-live ito yung testimony ni Garma. Takot at takot sila doon. Parang ginawa nila sa impeachment ni Sara, pinatay na lang nila at akala nila magagawa yan sa ICC. Akala nila, ganyan, same strategy. Tuloy tayo. Parang umaasa ng malaki yung mga victims ng EJK na somehow talagang humarap siya at syempre pre-trial to. Parang sila dismayado sa nangyayaring development, attorney. Sobra. Iba nga nagngingit-ngit na parang ano ba ito? Hindi pa nga nagsimula na ang drama. Itong confirmation of charges ang una sanang pagkakataon na marinig natin sa korte. Ano pa itong, di ba hindi naman nag-hearing pa yan ng substantial ang naririnig natin. Ito yung unang pagkakataon na ikukwento nila sa atin. Ano ba itong nangyari sa Pilipinas? At unang pagkakataon din sana na marinig ang depensa. Kung dati, laging sa media, hindi ko naman kasalanan yan, or ako bahala sa inyong lahat. Hindi ko naman sinabing papatayin nyo lahat yan. Sabi ko, bigyan nyo ng barel at saka patayin and so forth. Okay. So, ito na sana yung, eto na, totoong. Ano ba ang kwento mo? Naon siya mi pa. First step pa nga lang, parang hindi pa nakaapak, naon siya mi. Kaya, dismayado pero hopeful. Kasi hindi nag-grant ang request niya. Sa totoo po, ang request ni Duterte ay adjournment. Diba? Adjournment, parang tapusin na. Kasi unfit for trial. Hindi pa naniniwala ng buong buo yung mga judges. Ang sabi nila, teka, sinasabi mo unfit for trial. Sige, ayusin muna natin, tingnan natin yung facts. Sige, ma'am. Medyo kinakapustan tayo sa oras dahil meron tayong Okay, so yun Pero delikado rin yan Adjournment ng gusto nila.
because unfit for trial, parang plead for insanity rin ito, na loko-loko na si Duterte, depressed na si Duterte, nanghina na, pero puro drama. Nakita nyo, pareho talaga ginagawa dito sa kaso ni Sara Duterte, kung saan pinatay nila impeachment. Sana mabuhay pa yan, ha? At sana hindi talaga pagbigyan itong adjournment request o kaya indefinite postponement. Well, kung sa indefinite postponement, siya naman ang talo kasi hanggang hindi napupunta sa trial, tuloy ang pagkulong niya dyan at tuloy paggastos niya. Yan ng 150 million a month, although barya lang yan sa trillion nila. So we will be keeping watch on this issue, pero somehow medyo setback ito sa atin. Pero hopefully na pagdesisyon na ito ng korte, and then they will reject this hiningi nilang indefinite suspension ng trial, and then ituloy na yung trial para makita na natin yung mga ebidensya. Okay naman, okay lang. Samantala, kasi mahaba rin proseso para ma-acquire nila jurisdiction sa testimony ni Regina Garma. At least bibigyan ng chance ang ICC para i-process. Diba, kahit kay Arturo Las Cañas na tumagal bago tuluyan siyang tinanggap ng ICC. So tatagal rin yan kay Garma. By the time mag-hearing, ready na si Garma. Yan ang hintayin natin. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.